Minsan nga may umamin na, hindi pa rin pinapaniwalaan no? Pilit pa rin siyang gagawing sinungaling. Tangina. Para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Para mapatay ka. Mga fugitive natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga ekspertong sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Ang ibig pala nilang sabihin, sa aalagaan ka namin, Ikaw ang ay ididiin. gagamitin ako. Yeah. Alright, what's up mga kayoni? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan nating pag-usapan. Kami natatakot sa katotohanan. Maganda itong pagtalakayan natin ngayon. Aming pinapakinggan. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampi. Panalo na! Sa katotohanan lamang. Oh, labas na yung mga pro-BBM dyan, oh. Totoo ang laban, hindi puro drama. May valid pa ba yung sinasabi ninyo? Mas Mariosep. Kasagutan, kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Di kami natitinag. Walang palusot, walang Okay, stay tuned na. Maganda yung pag-uusapan, pagkukwentuhan natin dito, ha? usapan. O, pasok na sukay habang kumakanta tayo. Magtimpla muna kayo ng kape, nang nervyusin kayo doon sa mga susunod na topic natin, ha? Ang kukulit ng mga loyalista. O, ano kayo ngayon? Mayan. Butata! Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita. Katotohanan. Katotohanan Para sa bayan. para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dito. Asan na? Yun, siyempre, mga members natin, siyempre si JU Production, si Ma'am Lorna, si Sir Larry Florina Dacomos, Paulos Lutumbay, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Attendance check muna tayo dyan sa comment section. Paki-comment ko saan kayo follow-up naroroon. Shoutout, mega love. Panalo na po. Partially. Medyo yung sabaw na dating kulay putik, sabaw na nga pusit, ngayon lumilinaw na. Malinaw naman na talaga sa atin, di ba? Kaso syempre, alam mo naman dito, kailangan patunayan, kailangan may aamin. Minsan nga may umamin na, hindi pa rin pinapaniwalaan, no? Pilit pa rin siyang gagawing sinungaling. Tangina. Ganun. Kahit na umamin ka na sa sasalang ginagawa mo, saka sa nakita mo, putya, pabubulaanan ka pa, gagawin ka pang sinungaling. Mega love shoutout sa lahat ng mga DDS supporter. Laban natin ito at unti-unti na nagkakaroon ng kulay. Sabi ni, di ba? Sabi na. Huwag yung ginaganyan si BP Inday Sara. Talagang yan ang idol namin. Yan ang presidente namin sa 2028. Wala. Basura kayo. Mga loyalista, basura kayo. Mga vlogger ni BBM, basura kayo, di ba? Supalpal sa inyo to. Ang pag-amin ni Saldico, nataranta kayo. Hindi nyo na alam kung anong gagawin nyo. O syempre, may diversional tactics yan sa susunod na mga araw at susunod na linggo. Matik, lam na toits. Pangkaraniwang galawan, basic. Umamin na. Di ba? BBM! Di ba? Anak. Yung mga vlogger ng BBM, basura, di ba? Ilan tayo rito, di ba? Yung mga, marami ako nagpapasalamat ako sa mga viewers ko. Talagang hindi ako iniwanan.
Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. OFW ka man dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-double check mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa, paki-click yung subscribe button, tapos paki-click na rin yung bell icon, tapos paset sa all. Okay? Kasi para engagement yun. Para matarget natin yung 500. Huwag kayong maggalala. Forever. Uy, nakakalungkot. May pinost ako sa community post. Bago tayo dumating sa mga video na papanoorin natin, na parang sabi ni Tatay Digong, parang according kay Pulong, na parang ready na raw siya mamahinga. Nakakalungkot siya na. Minsan, ayokong isipin. Di ba? Ayokong isipin kasi sobrang minahal natin si Tatay Digong. Kahit na may knowledge tayo na pwede mangyari yun doon sa ibang bansa. Pero we kept on, iniiwasan na wag mapag-usapan yung ganyan kasi maghahalo ang balat sa tinalupan yan. Putang ina, di ba? Talaga. Oo. Ewan ko na lang kung ano yung pwedeng mangyari pagka nangyari yon. Kung ano yung pwedeng mangyari dito sa Pilipinas. Diyos ko, wag naman sana. Ako, iniiwas ko sa ganun, ha? Pero kung yun ang kapalaran, nako, bahala kayo dyan. Diba? Asan na kayo? Mga vloggers ni BBM. Umamin na si Saldi ko. Panoorin niya natin tapos bigyan natin ng reaction. Yung ganda yun eh. Part 1. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila pang may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin Ikaw ang ay ididiin. gagamitin ako Yan. bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Tama yung sinasabi natin, di ba? Hindi na siya papabalikin dahil siyang didiktikin, siyang ituturo. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our 100. conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag,
Naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Oo! Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil Tumawad so pa. sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH Sa kaysa DepEd. edukasyon. Yes! Yan yung sinasabi na bakit hindi binigyan ng budget o bakit mas malaki ang DPWH. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for Yun. the 2025 budget. Para hindi Dahil halata. Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec. Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Yan ang insertion na tinatawag. Di ba? Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno Pirmado. ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Yari na. Yan ang sinasabi ko. May part 2 yan eh. O, wag sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, wag nyo nang hintayin yung part 2. Dahil yung part 1 palang malinaw na nagtutugma eh. Nagtutugma yung mga kwento ni Orly Cotesa. Nagtutugma. Kita nyo, sinasabi hindi daw alam ni PBBM. Talaga? Supalpal na naman yung mga vloggers nito. Di ba? O ano na? Umamin na si Saldico. Actually, may nilabas eh. Na kino-confirm nga daw, hindi ko alam kung sino ahensya eh. Kung totoo nga daw yung video na ipinalabas. So, ganun. Di ba? Umamin na. Alam niyo yun, umamin na, talagang gagawin pang sinungaling si Saldico. Kita niyo yung itsura ni Saldico? Ang payat, no? Sa bagay, putang ina, pagka ganun ba naman ang dala mong bitbit, ang bitbit mong pera, kaliwaan, tas ganun ba naman diktikin, puta, pag hindi ka ba naman na-stress, ewan ko na lang. Di ba? Grabe. Ang galing, no? Talagang gagawa at gagawa yung paraan ng Panginoon talaga, eh, no? Umamin na si Saldico. O binabanggit niya na may insertion din daw si PBBM. Yari na kayo dyan. Tangina nyo. O, paano nyo ipapaliwanag ng mga BBM vloggers yan? Di ba? Agoy! Yan. Yari na naman. Uubod kayo ng kasinungalingan. Tangina nyo. BBM! Sinungaling. Judas. Barabas. Hestas. Di ba? Wala na to. Panalo na tayo mga kayan. O ngayon, tataas yung lalo, yung rating ni BP Inday Sara at talagang nawawala na ng kredibilidad, no? Napanood niyo ba yung kanina, Blue Ribbon Committee. Unang sabak pa lang ni dating DPWH Secretary na si Bernardo. Ang dami niya ng dinawit na pangalan, Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, Nancy Binay, pati yung asawa ata na parang narinig ko, tapos pati si Grace po, may mga kanya-kanyang insertion kung di ako nagkakamali. Even Marcoleta, hindi ko di makapaniwala na yung parang bitin na nabibitinan pa doon sa sinabi ni Bernardo. Na parang hindi alam kung gusto bang kumanta, gusto bang umamin, parang limitado. O tapos gustong ipalabas yung ledger nila Diskaya containing ang context ng ledger, ando doon yung mga listahan na kunyari ganito kay 25% kay ganito, 20%. So hinihingi nila yon nila Senator Tito Soto
nila Pampilo Lacson, yung sila Kiko Pangilinan, yung ledger niyan Diskaya at sinamahan pa nga ng security ng Senate para hanapin yung ledger doon sa bahay kasi nga nakakulong si ano di ba? Si yung lalaki, si Curly, di ba? Payag ka, lalaki ka, tapos pangalan mo Curly. Di syempre, kanina yan di ba? Kanina yan, kasabay habang naghihiring sa Blue Ribbon Committee, nilabas yan, yung statement ni Saldico. May part 2 yan, abangan nyo. Hanapin natin. Hindi pa nilalabas tapos, syempre, bago lang. Kani-kanina lang. Parang mga 50 minutes pa lang nakita ko Syempre si Auntie Claire. Sir, Syempre. magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga Naalala ko talaga yung nag-post, sino daw ang kakasuhan ni Boying Remulla. Hindi na pwede makakasuhan si Saldico no? kaso na ito at kung sila ay makakapag-recommenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Yan naman yung taong bayan. Gasgas na naman. Nagagamit na naman yung taong bayan kahit na sila lang naman. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico ang DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basehan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na I-cancel. at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang Kaso. kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay. At mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Sabi na no? At sabi na, sa Pilipinas ka lang makakakita ng umamin na gagawin pang sinungaling. Dito lang, wala nang iba. Believe ako talaga sa Pilipinas. Kaya yung sinasabi niya, hindi na. Pagka nakakita kayo na, hindi, aamin na ako. Huwag kang umamin. Sinungaling ka pa rin. Dito lang sa Pilipinas nangyayari yung ganyan. Tayo na. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina. Yan. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang.
kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga Tigilan nyo na yun, siya po nagsimula ng investiga. Tigilan nyo na yan. Para naman tayong ginagawa niya naman. Siyempre, kahit sino naman mako-corner, basic na basic. Pag mako-corner ka na, puta, si Speaker Martin nga, muntik ka pa magawang state witness eh. Pag mako-corner ka na, kunyari ikaw yung mangunguna sa imbestiga para kunyari, ang tawag doon, hugas kamay. anomalyang flood control projects, hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Po ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the president. Again, siya po ba'y nagagalit or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon kahit ano Nag-iisip pa. po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Saldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi Tangina, lumiliit ang mundo. Nasa ibang bansa nga. Puking. po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito. Mas magandang umuwi siya rito. At kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko. Nalihitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry. Ang daming no? Talagang pinoprotektahan nila si BBM, no? Bili mo, inamin na ni Saldico. Hindi uuwi yan. Bakit uuwi yan? Papatayin yan dito. Alam mo ang papatay dyan? Nasa paligid lang yan. Mga dati rin kaibigan niya ang passing master. Tanga ba yan? Siyempre hindi uuwi yan. Ano, gago? Tangina. Para naman kayo nagpapauwi ng no? Siyempre sa dami ng inagrabyado, tapos sa tingin nyo, uuwi lang yan ng ganun-ganun. Puta, talaga na yan. Tapos sasabihin pa nito ni Auntie Claire na bakit yung sinisisi si Bongbong? Siya pa nga nag-umpisa ng investigasyon sa flood control na yan. Siyempre, ipit ka na eh. Corner ka na eh. Kaya lilito ka kunyari, putang na, investigahan nyo na yan bago pa tayo mayari dito. Is the president willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan Tangina po naman, no? Grabe na. Tanga-tangahan talaga, no? Tangan-tangahan na yan, no? Kayo mga kayon, naniniwala ba kayo walang nagbabanta kay Saldico? Puta. Kalokohan yun. Siyempre may magbabanta, may babanta dyan. Baka gusto nga siyang patayin na nagtitinda ng fishbowl lang sa kanto. O kaya yung mga nabiktima ng flood control. Again, gaya na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, si Saldico, perhaps, siya ang scapegoat. Siya yung pinatakas at siya yung didikdikin. Gaya na sinasabi, tinan mo. Di ba? Ito yung lagi kong sinasabi. Ang opinion ko dyan, and this is my own opinion, na pinatakas, sabihin na natin na pinapunta nila si Saldico, pumunta si Saldico para magpa-check up, hindi na nila pinabalik kasi nga alam na nila kung ano mangyayari. So since na si Saldico yung nasa ibang bansa, so siya na lang yung didikdikin. Kasi hindi naman na makakita eh. Huwag sa magalala, hindi ka namin papauwiin dito. Magde-delay kami ng time, magba-buy time kami para hindi ka mapauwi, pero huwag ka lang aamin. Kasi pagka inaalagaan din nila si Saldico, kasi alam nila, kakanta si Saldico. Walang, di pa pinipit-pit yung bayag eh. Kumanta na kaagad, humawak ka ng mikropono kahit sintonado. How much more pag nandito yan? Di ba? Sa tingin nyo, walang bantayan dito. Ano ba naman to si Auntie Claire ninyo naman, no? Kaya nakuha itong mga idea nito. Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Wala pa eh. Nasa na mga records Pag ang masasabing nandun pa lang may eh. nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig.
Sunod na tanong mula kay Eden Santos. Paano pagpatay? Ay, si Eden. Yeah. Yusek, ano po Hindi yung- papakita sa yung, camera yan. Naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects. Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Yan. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-una ang po, parang wala naman po ako masasabi na sila'y close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So, maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap. Pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, Grabe yung hindi po yan depensa natin ni masasabi Ana. at wala pa po Antikler, no? makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno. Kala nyo, Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yosores, DZMA. Isa pa. Last. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil sa posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Saldico. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan, muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas Sinungaling. maganda po, umuwi kayo dito. Para mapatay ka. Mga fugitive na nagtatago. Ang galing no? Pag umuwi yan, patayan. Putang ina. Putang ina. Gago. Ano, tanga? Ikaw, ang dami mong ano, tapos, inano mo na, naiipit na si Saldico Tinan nyo itsura. Diba? Ito yung itsura. Naiipit na siya Siya ang ginigit-git. Siya ang ginigiit kasi wala siya dito. Hindi naman pwede si speaker kasi nandito siya. Hindi naman siya pwede bumili. O, tangina nyo, gagawa kayo ng kantarantaduan sa gobyerno ng Pilipinas tapos natatakot kayo. Natatakot kayo sa sarili nyo multo. Ito naman si Antikler, gustong pauwiin. Pag pinauwian, papatayan. Alam nyo naman yung putang ina. Kahit yung siga sa kanto, alam Ayun na. Tapos kayo pa, ang gagaling nyo dyan. Di ba? Grabe mga kayo, di ba? Nakita nyo kung paano dumipensa si Antikler sa amo niya. Para tayong ang nakikita ko dito. Galing lang no? Gagawin nila tayong sinungaling. Hindi kasi pwede yung haka-haka lang natin. Hahanapan tayo ng ebidensya. Sasabihin, patunayan mo nga na si BBM ang nagnakaw ng pera. Di ba? Ang gusto kasi nila literal. Na yung tipong kinuha. Kitang-kita na ganun. Ganun ang ebidensya ng gusto nila literal. Ito na nga, sinasabi ng kanina sa Saldico, may insertion si BBM. Paano magsasalita si Saldico? Siya yung naiipit. Iniipit siya. Nasa ibang bansa siya. Stress na yung tao. Siya ang hinahanap tapos gusto nyo pauwiin. Papatayin dito yan. Papuntahin mo yung Divisoria yan. Baka patayin niyan kaagad dun Tangina. O kaya papuntahin yung Cebu. Galit na yung tao dyan. Diba? Tapos gusto nyo pauwiin. O bakit di nyo mabigyan ng protection program? Nang sa ganon, pagpating ni Saldico rito, since na may protection siya, makakakanta siya kahit wala siyang microphone. Hindi nyo rin kaya. Kasi pag ginawa nyo yun, alam nyo, sasabit din lahat ng mga pangalan nito. Scapegoat nga
Tama nga si Senator Randy Marcoleta. Si Rodante Marcoleta di ba? Scapegoat si Saldico. Siyempre, siya ang gagawin sinungaling as expected, puta. Basic Basic yan mga kayon, di ba? Para tayong ginagawang bata na hindi nakapanood kay Detective Conan. Di ba? Ngayon. Alam mo, nakakalungkot, no? Nakakalungkot yung mga salita, yung mga naratibo ni Tatay Digong na gusto na daw niya, okay na daw siya magpahinga. Ito na andito na tayo. Di ba? Andito na tayo. Malapit na. Yung hirap natin noon, the moment na kinuha yung hirap natin noong March 11, March 12, yung hirap, yung damdamin natin na hindi tayo nakatulog, unti-unti nang lumilinaw. Wala na silang mabato kay BP Inday Sara. Diba? Nawala yung impeachment, yung 125 million na ilang mga senador, halos lahat, pati yung mga nasa house, ang iingay nila nung ginigit-git na si BP. Ngayon, no? Backfire na sa kanila. Diba? Kinarma. Nag-backfire na sa kanila lahat. Tapos, syempre, kanya-kanyang palusot. Diba? Given yan. Kanya-kanyang palusot, kanya-kanyang hugas ng kamay. Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Issue ng bayan ating pag-usapan.